Ang nakaraan, bad trip si Barrett sa bunsong kapatid nila na si Shirts, kaya hinamon na niya ng duelo ito para matapos na ang naudlot nilang laban. Kaya lang dahil na rin sa epekto ng ginawa ng ating bida sa braso at binti ni Barrett, nagmukhang batang baluga si Barrett, binugbog lang ng husto ni Shirts ito, at nagbalak na niyang tapusin ito, may dumating na pumihil sa kanya. Pagpapatuloy, dito ay kinausap ng ating bida itong prinsesa, na pag pinatay ni Shirts si Barrett hindi na kailangan ni Princess Arin na pakasalan pa si Barrett na kinasusuklaman niya, na nagulat si Arin kung paano ito nalaman ni Gunther, pero sinabi niya na kahit ayaw niya, hindi pa rin daw ito tama. Dito ay nagulat na lang si Sean sa sagot ng prinsesa, ang hirap daw talaga nitong basahin, sabi na lang nito, hindi mo na kailangan pang makialam dyan. Iyon ay dahil alam ni Sean na may pipigil kay Shirts sa balak nitong gawin, sumigaw ito, itigil mo iyan Shirts, utos sa kanya ng paparating na nilalang. Rinig na rinig ni Shirts ang boses nang tumawag sa kanyam at ilang segundo na lang talaga ay may kalalagyan na si Barrett sa kanyang suntok na ito. Ayun na nga, ang dumating pala ay ang panganay na anak, si Oliver, hindi niya inatake si Shirts, binundol lang niya ito para tumilapon palayo itong si Shirts kay Barrett at hindi matuloy ang balak nitong gawin. Gulat na gulat ang prinsesa sa kanyang nakita, bigla na lang duamting si Sir Oliver, sabi nito, na si Sean naman ay nagulat sa ginawa ni Oliver na iligtas si Barrett. Bad trip itong si Oliver ngayon, sabi nito, anong kawalang hiyaan yang ginagawa mo Shirts sa iyong kapatid? Sa harap ng prinsesa, mahiya ka naman sa pinaggagawa mo, sabi nito. Magkapatid, huwag mo akong patawanin, hindi ninyo ako kapatid, ampun lang ako, sabi nitong si Shirts na talagang may sama ng loob pa rin itong tinatago ngayon. Talagang inis na ang isang ito, ayusin mo yang mga pananalita mo, babala nito sa kanyang bunsong kapatid. Kaya lang talagang masama ang loob nito, sabi nito, alam kong alam mo ang tinutukoy ko kuya, kung paano nila ako pakitunguhan sa pamilyang ito, alam mo kung paano nila ako ginawang basura, galit na sabi nito. Dito ay kinaladkad na ni Oliver itong si Barrett para ialis sa lugar na ito, at nagsabi na, ang pamamaraan mo ay mali, mas lalo ka lang mahihirapan makuha ang papuri na gusto mong makuha kung ganito ang gagawin mo, sabi nito. Tumalikod na ito habang hila-hila si Barrett, sabi nito, magpanggap na lang tayo na hindi nangyari ang araw na ito, pag naulit ito may kalalagyan ka, hindi ko hahayaan na may samira ng karangalan ng ating pamilya, sabi nito. Lumapit si Oliver sa prinsesa, at agad itong humingi ng tawad sa kawalang hiyaan na pinakita ni Shirts rito, nasabi lang nitong si Arin na okay lang raw iyon. Dito naman ay napapaisip itong si Sean, nakikita niya na hindi kinakampihan ni Oliver si Barrett, kaya nahihirapan siyang basahin si Oliver. Nang makaalis na si Oliver, agad tumakbo palapit itong prinsesa kay Shirts, okay ka lang ba? Tanong ng dalaga, oo. Okay lang ako, sagot naman ni Shirts. Si Sean naman ay agad na napansin si Lex Imos, at kitang-kita nito na talagang hindi pa rin okay ang isang ito kay Barrett, talagang nagtanim rin ito ng galit, sama ng loob at puot sa ginawa kay Barrett sa kanya, kay Almasa sana ito na napatay ni Shirts si Barrett. Si Sean naman ay napapaisip pa rin ngayon sa kung anong landas talaga ang tatahakin ng prinsesa, dahil napakahirap ng landas na tatahakin nito para lang sa matuwid na daan na gusto nito, na may madaling paraan naman, iyon ay ang burahin ng mga sanhi ng kasamaan sa mundong ito. Ang ating bida naman ay nakikita-kita ang pag-uugali ng isang karapat-dapat na maghari sa imperyo, na mas ito ang dapat nakaupo at hindi ang kanyang ate na si Violet. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, kinabukasan, sa teritoryo pa rin ng Labi Horner. Dito ay nagtanong ang ating bida rito kay Shirts na nagbubuhat-buhat ngayon ng napakabigat na barbel patungkol sa pagpunta nito sa ruins ng Love Island, na mayroon raw ancient tower roon. Gusto lang raw ni Shirts na tignan kung ano raw ang meron roon, nakita naman ni Sean na hirap talaga itong si Shirts sa pagbubuhat ng barbel. Halos mati na ang isang ito sa pagbubuhat ng napakalaking barbel, inugat na ang mukha, at pawisan na rin. At dahil hindi na niya kinaya ang pagsasanay na ito, nabitawan niya ang napakabigat na barbel, dahil talagang pamatay ang mga pagsasanay ng ating bida sa batang ito. Hindi ko na talaga kaya, hindi ko na magagawa pa ito, sabi ni Shirts, na nag-surrender na, magpahinga muna raw siya, na si Sean naman ay may nilabas ngayon na ipinagbabawal na gamot na pangpalakas.
Ito kunin mo at inumin, sabi ni Sean na alam na ng batang ito kung anong inumin ito, dahil talagang nakakasuka ito, pero epektibong lalakas siya, ito na naman, hanggat kailan ba ako iinom nito? Tanong nito, sabi ni Sean, natalo ko sa kuya mong si Oliver, kaya habang hindi mo siya natatalo, inumin mo muna yan, sabi nito, na mukhang delubyo na naman ang buhay nitong si Shirts sa pag-inom ng pampapalakas ng ating bida. Hindi lamang iyon, dahil talagang napaghandaan ni Sean ang lahat, dahil hinaluan rin daw niya ang mga inumin ni Shirts ng pangmalakasang gamot para lumakas na ito, at naghanda na rin ng mga pagkain makakatulong rin sa kanya, kaya lang medyo iba raw ang lasa ng mga ito. Dahil sa wala nang magawa si Shirts, nilagok na nito ang mga binigay ni Sean, nagtanong ang ating bida kung anong uri ng lugar ang ruins na pupuntahan nila Shirts, dahil ngayon lamang raw niya narinig ang lugar na iyon. Dito nagkwento itong si Shirts, na sa umpisa raw ay akala nila na ito raw ay isang mabatong bundok, pero higit pa pala ito sa kanilang inaasahan. Hindi nila alam, dahil ang lugar ay nasa kalagitnaan ng disyerto, ang pasukan ng ruins ay bago lang natagpuan, kaya lang mahirap raw pumasok rito, dahil napakaraming mga mummies na pag-alagala, na pinaniniwalaan ng kanilang ama na ang lugar na ito ang pinagmamulan ng mga halimaw na mummy. Matapos inumin ang mga ipinagbabawal na pangpalakas na inumin, nasuka-suka na naman ito, halos bumaliktad ang sikmura nito sa nakakasukang lasa. Dito ay tinapik-tapik ni Sean ang likuran ni Shirts, at nagtanong kung mag-isa lang ba si Shirts na pupunta sa lugar na iyon. Sumagot ito na hindi raw, kasama raw niya ang kanyang ama at ibang mga kabalyero ng kanilang angkan, isang mapanganib na lugar raw iyon, kaya kailangan nilang mag-ingat. Nagtanong si Shirts rito kung binabagabag ba raw si Sean, na nagtaka naman ito sa kung anong tinatanong ni Shirts sa kanya. Sabi nito, si Princess Arin, di ba siya ang dating nakatakdang ikasal sa iyo? Tanong nito na namumula-mula pa ang mukha, na para bang may gusto pa ata ito sa prinsesa. Napangiti lang ang isang ito, at nasabi na akala raw niya kung anong sasabihin nitong si Shirts, at nagbabala lang na mag-ingat raw ito at huwag matatali kay Princess Arin. Dahil doon, naguluhan si Shirts, kahit ako rin ano bang ibig sabihin nun, sabi ni Shirts, anong tinutukoy mo? Kaya lang hindi sinagot ni Sean, at nagsabi na aalis na raw siya, si Shirts na lang raw ang maglinas ng mga suka nito. Dahil sa mga sagutan at mga reaksyon ni Sean, ang isang ito ay naghihinala ngayon, sabi nito, sabi ko na, siguradong nagseselos ang isang iyon, sabi nito. Lumipas ang mga araw at dumating na nga ang oras nagpaglalakbay nila papuntang Ancient Ruins, nasa Tower of Love Island na sila. Naririto ang pinuno ng angkan, at ang babala na. Hanggang rito na lang raw sila, at hindi na sila magagawa pang umusad pa. Ganun rin ang lalaking kulay green ang buhok. Delikado na raw magpatuloy, ang mga mami raw par-ami ng par-ami ang paglitaw. Dito ay nagsalita si Shirts, na palagay raw niya ang mga mami rin daw ang may dahilan ng sandstorm sa lugar na ito, na dito naman ay napagtat-anto ni Princess Arin ang koneksyon ng mga mummies at ang Love Island Tower. Ang mukhang pirata ay agad na gumawa ng isang barrier na magpuprotekte sa kanila, at nasabi ng ama na mas madali na raw magsalita ngayon, dahil hindi na sila naaabala ng mga sandstorm. Dito ay nagsalita itong pinuno ng angkan na hindi raw niya inaasahan na sasama ang prinsesa sa lugar na tulad nito, na si Arin naman ay masayang-masaya ngayon, na nagsabi na matagal na siyang interesado sa mga ancient civilization, kaya hindi raw niya mapapalampas ito. Nagsalita pang uli ang isang ito, na palagi raw silang nagsasigaw ng misyon rito, pero wala pa rin silang matagpo ang malinaw na daan. Isa sa dahilan kung bakit nahihirapan silang makapasok ay dahil sa napakatindi ng sandstorm sa lugar na ito na nagtatakip ng mga daanan na pwedeng pasukan, kasabay noon ay ang mga napakaraming mga mummies na naglalabasan. Dito naman ay agad na pasikat itong si Shirts, huwag po kayong matakot mahal na prinsesa, po protektahan namin kayo, sabi nito, na si Lex Imus naman ay masama ang kutob nito, na alam niya na pabibo masyado itong si Shirts sa prinsesa. Dito naman ay sumagot itong si Arin at nagsabi na ligtas naman daw sila basta wag lang lalapit ng husto, na nagsasagutan sila ni Shirts ng normal na para bang close ang dalawang ito, na agad namang napansin ng ama ni Shirts. Dahil dito, tinawag ng ama itong prinsesa, na napalingon rin naman kaagad ang isang ito nang siya ay tawagin. Mahal na prinsesa, patungkol pala sa engagement, bakit hindi na lang si Shirts kaysa kay Barrett? Tanong nito na bonibida ngayon ang kanyang bunsong anak sa prinsesa.
Dahil doon, nagulat itong prinsesa, ano po yun, hindi po ba na napagkasundoan na ako ay ikasal kay Barrett? Pagtataka nito sa sinabi ng pinuno ng angkan ng Labi Horner. Sumagot ito, oo, iyon nga ang napagkasunduan, kaya lang kilala ko ang makong na iyon, na itong si Shirts naman ay hindi maintindihan ang nararamdaman nito, magkahalong hiya at kaba ang nararamdaman nito ngayon. Dagdag pa nito, kilala ko kung gaano kasira ulo, manyakis, at tamad ang isang iyon, kinuha ko siya at tinuring na anak dahil sa request ng Louis Mill, kaya lang hindi ko na mahahayaan na dungisan niya ang karangalan ng pamilya. At sabay tulak nito kay Shirts, na nagsabi, kung itong bunso magiging iba ang lahat, ibang-iba ito, malaki ang iniunlad ng isang ito nang hindi ko napapansin. Ang kakayanan nito sa pakikipaglaban ay talagang napakalayo na ng narating, at napakatalino rin nito mag-isip, at madali lang rin itong makipagkasando o makipag-usap sa mga mamamayan at mga taong nasa lansangan, na pulang-pula na ang mukha nitong si Shirts sa mga sinasabi ng kanyang ama. Sumagot ang prinsesa, kung ganun po ang nais ninyo okay lang po, na agad napahinto ang isang ito sa sagot ng prinsesa na pumayag sa gusto ng kanyang ama. Dagdag pa ng isang ito, kaya lang po, kailangan ninyong humingi ng permiso sa aming kaharian, sa oras na pumayag ang kaharian, susunod ako sa kanilang kagustuhan. Walang problema kung ganun, masaya ko na tinanggap mo ang aking anak ng may positibong pag-iisip, na si Shirts ngayon ay pulang-pula na ang mukha sa hiya, lalo pa na may malaking chance na mapang-asawa niya ang crush niya na si Princess Arin. Narinig ng isang ito ang kagustuhan ng kanyang pinuno, bagay na hindi nito nagustuhan, iyon ay dahil si Princess Arin ay dapat para kay Barrett na kanyang alaga. Matapos ng misyon na, iyon, umuwi na ang pangkat, at ang isang ito naman ay parang naka-jackpot sa loto ang isang ito. Talagang lumilipad-lipad ang isipan nitong si Shirts nang maalala nito ang mga sinabi ng kanyang ama, medyo namanghalang ako, sa tuwing makikita ko kayo ng prinsesa, naisip ko na lang bigla na mas bagay kayong dalawa na magkatuluyan, ang ganda ninyong tignan, kaya kakausapin ko ng personal ang Imperial Family, masayang sabi nito. Nagulat pa ang isang ito dahil nagbigay ulat ang panganay na anak na si Oliver sa kanilang ama sa ginawa nitong si Shirts kay Barrett. Nabalitaan ko na talagang kinawawa mo at pinasuko si Barrett nang walang kalaban-laban, bagay na ikinatuwa rin ng kanyang ama. Sabi pa ng isang ito, sobrang proud ako sa iyo anak, lumaki ka ng maayos at malakas nang walang tulong ng kahit na sinuman sa atin, ikaw ay tunay na karapat-dapat na magdala ng ating apelyido. Dahil doon, talagang abot langit ang tagumpay at ngiti ng isang ito, dahil ang inaasam niyang pagtanggap ng kanilang pamilya at ama at nakamit na niya. Kaya lang biglang may pumasok sa isipan nito, kaya napahinto ito sa mga sandaling ito. Dito ay naisip nito kung mali ba kung hihingi siya ng tulong sa ating bida, at naisip rin niya na ang kanyang kuya na si Oliver ay hindi naman pala talagang masamang kuya. At isang bangungot ang sumagi sa isipan ni Shirts, dahil pag humingi ito ng tulong kay Sean patungkol sa kasal nila ni Arin, tiyak na ganito raw ang gagawin sa kanya ng ating bida, lalo pat napapansin niyang nagseselo si Sean. Kaya sa takot nito, palagay niya na hindi pa ito ang tamang oras para sabihin kay Sean, kaya ititikom na lamang niya ang kanyang bibig. Humawak ito sa hawakan ng pinto ng silid na ito para buksan at tignan kung sino ang kumakatok, at nasabi sa sarili na sasabihin na lang raw niya kay Sean pag good mood ang ating bida. Kaya lang napatanong ito, may pagkakataon ba na naging good mood si Sean, dahil para raw itong laging high blood at seryoso. Dito pagbukas ng pinto, nakita ni Shirts ang prinsesa, bagay na lubos niyang ikinagulat, kung anong ginagawa ng prinsesa sa ganitong oras. Princess Arin, ano pong ginagawa ninyo rito? Sumagot naman ang prinsesa, patawad kung naistorbo kita ng ganitong oras Shirts. Pumikit ang prinsesa, at nagsabi, umaasa ako na mapapatawad mo rin ako sa susunod na gagawin ko. Sabi nito, ano po iyon? Tanong ni Shirts na may kamay na papalapit rito. Ayun na nga, rito ay agad siyang hinawakan ni Lex Imus at naglagay ng punyal sa bandang leeg at dibdib nito, bagay na ikinagulat ng lubos ni Shirts, huwag kang gumalaw utos ni Lex Imus. Agad nagtanong itong si Shirts, ano itong ginagawa mo? Dito ay nagpapasalamat raw si Arin na bakante ang posisyon ng escort knight niya, at humingi ito ng tawad na wala na raw siyang magagawa pa kaya ganito na ang ginawa niya kay Shirts. Biglang naging seryoso itong prinsesa, at nagsabi, dederechahin na kita, sabi nito ng seryoso na para bang may isang napakabigat na sitwasyon ang nagaganap.
Ang inyong angka na Labi Horner, kailan pa ninyo binabalak ang Riblayon sa imperyo? Tanong ng prinsesa, bagay naman na ikinagulat ng husto nitong si Shirts. Sa kabilang banda naman, sa isang silid ay agad na dumilim, dahil binasawag ang natitirang ilawan rito ng isang nilalang na galit na galit. Dahil sa kadiliman, ang isang ito na ginawang baldado ng ating bida ay hirap makakita. Ang mata ko, bakit ganun wala akong makita? Tanong nito. Dito ay dumating ang butler nitong si Barrett, pinapanood ang kanyang master, sabi ni Barrett, buwisit, anong nangyayari? Bakit wala akong makita? Wala akong maramdaman sa aking mga braso at mga paa, pagtataka talaga nito. At dahil hirap itong tumingin, at hindi maramdaman ang kanyang kamay at paa, sinipa ito ng kanyang butler ng malakas, dahilan. Para gamulong ito sa sahig. Walang hiya ka, sino yan? Sino kang lapastangan kang binastos ako ng ganito? Galit na tanong ni Barrett, na hindi niya makita at makapa ang gumawa nito sa kanya. Sabi nito, hindi mo man lang magawa ang napakasimpleng tungkulin na pinapagawa sa iyo, galit na sabi nito. Nagpapagapang-gapang ka rito ngayon dahil hindi mo magawang makuha ang prinsesa. Isa kang kahihiyan Barrett. Galit na sabi nito, dahil bigo si Barrett sa misyon nito. Ano kayang ibig sabihin ng prinsesa na rebellion na ginagawa ng angka ng Labi Horner? Tunay bang kalaban ang pamilya ni Shirts? Alam rin kaya ito ng ating bida? Abangan!